then delete. Ayun, kung nakita nyo na disconnect na. So kaya pala what's up guys, welcome back to my channel. To this video ay sagutin natin yung tanong ng ating subscriber, si Sir. Bali ang tanong niya is paano daw i-kick yung mga user sa ating OnePay PSwiFi, lalo na yung mga hindi natin ma-identify bakit nagkaroon sila ng malalaking oras. So marami possible kasi yan kung bakit may mga user na maabot ng 30 days, minsan 1 year. Maraming possibility yan, either nasira yung coin slot o gumamit sila mga tricks. Gaya ng uso ngayon, yung lighter na pinipitik lang. Hindi totoo yan. Tapos yung mga radio frequency, so hindi ko alam paano nila ginagawa kasi nga hindi ko rin yung matest kasi wala akong gamit Magaling ka eh. para subukan yung mga ganun. May pagkakataon guys na ang problema yung NodeMCO o yung NodeMCO board. Nasisira yung pins kaya minsan nagkaroon ng auto credit. Bali ang problema is paano natin tanggalin yung mga client na inabuse yung auto credit. Bali sinubukan ko siya is legit nga talaga na hindi siya makick sa dashboard o portal ni OnePay PSwiFi. Bali ako naglagay ko ng time sa aking cellphone para subukan ko legit. Nalaman ko talaga na hindi siya makick, hindi siya gumagana. So ang tanong is paano natin i-kick na hindi natin makick sa dashboard ni OnePay. Bali ang solusyon nakita ko ay una is kailangan natin mag-download ng McCurtic app sa ating Play Store. Kung gusto nyo gamitin ay cellphone lang. Pero pwede rin sa ating computer or laptop. Pero for now, ang ipakita ko na lang is paano siya i-kick using the cellphone. Bali, papakita ko muna yung oras ko sa aking cellphone. Bali, ito ang aking McCurtic guys. Dito ako nakakonect sa kanyang built-in wifi. Wala siyang extra antenna kasi nga for a demo is temporary. Nag-connect ako sa built-in wifi ng aking PSwiFi. Bali, tingnan natin ang aking cellphone. Pasok tayo sa portal ni OnePay. Hindi makita, madilim. Masyadong maliwanag, patay natin yung ilaw. Yan. Papasok ko sa admin portal ni OnePay. Yan. Yun, tapos login. Okay, pasok tayo. Tingnan natin yung dashboard ni OnePay o yung portal ni OnePay kung ilan ang oras meron ako. Sana yun. Bukas tayo ng bagong browser. Yan. Bali may oras ako na 16 days. Kita nyo. Tapos balik tayo doon sa dashboard o admin dashboard ni OnePay. Tapos punta tayo sa user. Saan yun? Hindi makita. Yan, view. Okay, bali meron akong makita nyo, meron akong 16 hours ba yun o 16 days. Bali, try natin i-kick. Okay. Yan. Naglo-loading lang. Tingnan natin kung nawala. Na-kick natin. Tingnan natin kung nawala yung oras ko. Okay, user. Yun, active user view. Makita nyo, hindi pa rin natanggal ang oras. Tapos dito, tingnan natin dito. Sa ating, yan. So, nandiyan pa rin ang oras ko. Bali, legit nga na hindi siya makick talaga pag gamit natin ang ating
admin dashboard ng ating 1.5 piso Wi-Fi. So parang useless. So ako kasi guys, hindi ko pinapansin yan kasi nga busy sa trabaho. Ngayon dahil dito, naisip ko na silipin baka marami ko user na nakakonect sa akin na hindi ko alam na baka 30 days na siya or ganun o ano man yung ginagawa nila. Ngayon, ang solusyon dito is kailangan mag-download ng Microtech apps. Paano? Balik tayo doon sa ating Play Store. Tapos search nyo Microtech. Saan yun? Microtech. Search nyo dito Microtech. Ayan. Okay, bali sa akin ay naka-install na. So hindi ko na kailangan mag-download. Tapos try natin yung open. Okay. Bali ang sunod na gawin niyo guys, kung nakakunik kayo sa yung Piso Wi-Fi window is kailangan mabigyan nyo ng time. Kailangan may oras yung connection niyo para magkaroon kayo internet. Kasi pag wala kayo internet connection, wala kayong nakahulog dito sa window niyo is hindi gaganito Microtech apps. Kailangan meron kayong time, maghulog kayo, at least piso man yan o 5. Palisayin kasi meron ng time, gumamit ako ng voucher para makita nyo. Kasi kung di nyo bibigyan ng time, hindi kayo makakalagin dito. Bali ang sunod, dito nakita nyo login. Hindi maklaro sa camera, login. Tapos i-click nyo discovered. Yan. Dito lalabas yung IP address ng ating 1.5 piso Wi-Fi. I-click natin yan. Tapos using MAC o IP pala. Yan, so sunod yung password ng ating Microtech, ilagay natin dito 15. Yan. Tapos connect. Yung wrong password, bakit kaya? Tingnan natin yung wrong password nga. 15. Yan. Connect. Okay, itong Microtech apps is para makapasok tayo sa Microtech mismo, hindi sa Nodimsio. Bali nakalagin na ako, and then ang sunod gawin natin is hanapin natin yung user na hindi natin makick. Punta tayo dito sa 3 lines. Sa pinaka left corner na taas. Tapos punta tayo sa hotspot, sana yung IP. Hotspot. Tapos hanapin natin yung users. Yan. So dito hanapin natin yung user na gusto natin i-kick. Ang problema, hindi natin alam yung anong gamit niya. So ang gawin nyo is balik tayo doon. Kasi baka magkamali tayo ng tanggalin ng time. Baka magreklamo yung client natin kasi nawala siya ng time. Balik tayo doon. Doon sa browser. Sa admin. User. Dito nakita nyo, meron siyang mag-address. Tapos ito yung kanyang code na ginamit, BC2219. Kita ko sa camera. Bale, hanapin nyo doon sa Microtech apps yung BC2219. Yan. Para madali nyo mahanap kung kaninong user yung gusto mo i-kick. Balik tayo doon sa Microtech apps. Bale, BC2219. So ito yun. Balik click natin yung logo ng gear. Ito. Sana yun, logo ng gear. Tapos disable, ibig sabihin nandyan ang oras niya pero hindi niya magamit. Pero pag delete, ma-delete yung code niya. So pag ma-delete ang code niya, mawala ang time. Bali mangyari, pag i-delete ko yan, mawala rin ako ng internet kasi nga na-delete ko na yung code. So possible na ma-disconnect rin ako sa Microtech apps. Kasi ang gusto ko i-kick yung sarili kong code. Pero at least alam niyo yung gagawin niyo kung meron kayong mga user na gusto niyo tanggalin. Okay, delete. Pag delete ko yan, automatic na maglalagaut ako sa Microtech apps kasi wala na akong internet connection. Delete. Yan, nawala na. Tingnan natin. So, hindi siya na-disconnect. Bakit kaya? Okay, balitan natin mag-login. So, tingnan nyo. Oh, makakonect pa rin ako. So, silipin natin dun sa browser natin. Ito, kung may time pa ako. Refresh natin.
Bakit hindi nawala? Balik tayo doon. IP. Hotspot. Active. So, mali guys. Hindi pala dapat dito. Dito dapat sa active. Sa user, nabura natin yung code. Pero active pa rin siya kasi nga hindi natin na-delete yung dun sa active. Balik to sa active. Then, delete. Ayun. Kung nakita nyo, na-disconnect na. So, kaya pala, hindi ako na-disconnect kasi mali yung ginawa ko. Dapat pala is sa hindi users, kundi dun sa active. Para ma-delete yung client. Na-delete natin yung code, pero active pa rin siya kasi hindi natin na-delete dun sa active. Kung nakita nyo, na-disconnect na ako. So, ganun lang magtanggal ng user sa ating Microtech App Live na gusto natin tanggalin. So, nawalan ako ng internet connection kasi sarili kong code or time yung tinanggal ko. Kung makita nyo, na-disconnect na ako. Bali, mag-review tayo. Ang unang ganyo guys, is kailangan nyo mag-download ng Microtech Apps. Tapos, lagyan ng time para makakunik kayo. So, sa Microtech Apps, kailangan i-click nyo yung discovered para makita nyo yung IP address ni, click lang yan, tapos IP. So, ganun. Tapos, mag-login. After nun, is punta kayo sa IP, hotspot, then active. Pero mas maganda is pati user is delete nyo yung code. Baka kasi bumalik yung time niya. Okay? Huli guys, is meron kayong natutunan. Pwede nyo pala gawin ito sa computer ha. Sa ginagawa natin pag-build. Pero kung wala kayo computer, is pwede na ito. Thank you for watching.